Masayang araw po, mga ka-PL. Nilaglag na si Speaker Martin Romualdez ng mga kababayan niyang Liteños. Grabe po ang paratang sa kanya. Di umano, kurap ang mga Romualdez, mga ka-PL. Aray ko. Bakit ko nasabi na mga, ibig sabihin mga, marami. Hindi lang ho kasi itong video na ito na nagsasabing ganoon nga ang mga Romualdez. Napakarami ko po nababasa sa comment section kapag ka ang content ko ay si Romualdez, walang ibang sinasabi kundi di umano ay kurap. Ayan, patunay. Ito po ang video, panoorin po natin. Pero bago po tayo magsimula, magkikisuyo sa mga kababayan natin na mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman po. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, palike na rin sa video. Maraming salamat. Makikisuyo po. Ibang-iba sa mga Duterte. Etong si Romualdez. Mga kababayan nila. Nilalaglag siya. Pero kaming mga Dabawenyo, kaming mga taga Mindanao, isa din sinasabi namin Pero kabaliktaran doon sa sinasabi ng mga kababayan ni Romualdez. Ang sa amin naman, napagagaling ng mga Duterte. Napakahusay mamuno ng mga Duterte. May tapang, oo. Dapat yan, kinakailangan yan para mapasunod mo ang mga pasaway sa lugar mo. Pero napakalaki ng puso. Malasakit sa aming mga taga Davao. O eto na. Simulan na po natin ang video. Sabi ni ate, tanong ko sa iyo, anong ginawa sa iyo ni speaker at ganyang ka makapanira sa kanya? Sobra yang paninira mo dahil lang sa pamilyang Poon Duterte. Excuse me, FYI, wala akong pakialam sa mga Duterte. Alam mo ate, taga Leyte ako, waray ako. Dati naming congressman yan. Ang mga Romualdez ay namumuno sa District 1 sa Leyte mula sa magulang nila. Mula kay Biho at saka kay Kukoy, mga magulang nila, Alfred Romualdez, Martin Romualdez, magpinsan yan, nagpapapalit-palit lang sa posisyon sa Leyte. Sa ilang dekada, walang nangyaring maganda sa District 1 ng Leyte. Hanggang ngayon, pangit pa rin ang Leyte, walang kaklas-klas, di ba? Mahirap na municipality, mahirap na city. Paano mga kurap ang pamilyang Romualdez sa Leyte? Aray. Pangit ang Leyte. Walang nangyaring maganda sa Leyte. Paano kurap ang mga Romualdez? Sir, Speaker, totoo ba na kurap daw kayong mga Romualdez? Yan tagal nyo na palang hinahawakan ng Leyte. Dekada na malamang. Mula pa di umano sa mga magulang ninyo. Meron pang isang binanggit, sino yon? Di ko makilala, siguro bata pa ako ng mga panahon na yon. Dekada na. Pero ang Leyte, pangit pa rin. Kawawa naman yung mga kababayan ninyo. Ngayon, ganito yan mga ka-PL. Yung video na yan na pinanood po natin, maaari pong masabi nila ay hindi man taga Leyte siguro yan. Siguro gawa-gawa lang yung video na yan kasi sa panahon ngayon napakadali mang gumawa ng video at magsabi na kurap ang mga Romualdez, pangit ang Leyte, walang nagawa ang mga Romualdez sa Leyte. 'Di ba? Madali lang gawin. Pero lantaran, kita yung mukha ng mama. May TikTok account, madaling matrace yan. Malakas ang loob nitong mama kasi totoo ang sinasabi niya. Ayan. O ganito na lang. Para
mapatunayan natin na totoo ang sinasabi ni Kuya sa mga nasasakupan ni Romualdez, maliban sa mga kamag-anak ha. Syempre, pag kamag-anak nag-comment, sabihin niyan, mabango pa sa pabango. Sabihin niyan, maraming nagawa, maraming natulungan. Kamag-anak nga O di kaya, trolls na mga kamag-anak. Ngayon, sa panahon na ito, napakarami, no? Laganap ang trolls ng mga kamag-anak nitong mga politiko. No, kayo nang bahala sa akin pagtanggol niyo ako na bahala din sa inyo. Pwede naman ganun yun ganito na lang. Sa mga taga Leyte, comment naman po. Patunayan ninyo kung totoo o hindi ang sinasabi ng mamang ito. Ngayon, kung meron pong nakakakilala sa kanya, pakisabi po, saludo ako sa kanya, atapang atao. Bilib ako sa tapang niya. Talagang in-expose niya na ang Leyte pangit pa rin dahil sa mga Romualdez. Ayan. Mga tambi vlogger, gising-gising. Sa bagay, mahirap kayong gisingin kasi pag nagising kayo, gutom. Di ba? Yan ang kumakalat ngayon na istorya, mga ka-PL. Di umano, etong mga, kaya nga sila tinawag daw na tambi vlogger dahil meron daw silang mga kasunduan. Ayan, sana all. Buti na lang talaga. At sinibak ako doon sa grupong pinanggalingan ko. Siguro, baka isa na ako sa mga bayaran ngayon. Kaso hindi nila ako kayang bayaran kasi hindi naman ako nagugutom. Nakakakain naman kami ng 3 beses sa isang araw, minsan 4 pa nga kapag may birthdayhan sa kapitbahay. Ayan. Ulitin ko po mga taga Leyte, lalo na itong mga nasasakupan ni Speaker. Paki-comment po kung totoo ba ang sinasabi nitong mama o hindi. Okay? Dito na po tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga ka-PL. Mula po ito sa Manila Bulletin. Kahapon pa po ito. Ngayon ko lang naalala na meron pa rin itong dapat i-content. Ayan o. Manila Bulletin, maliwanag. Basahin ko po pabigat ito sa taong bayan. Ako na nagbabasa lang, ang bigat po ng dibdib ko No? Naintindihan ko kasi yung hirap ng mga kababayan natin. Ito The prevailing price of imported rice displayed in Agdao Public Market in Davao City as of Friday, February 16, according to vendors, rice prices continue to accelerate almost every week. Amid stable supply. Sa kabila po daw ng stable na supply, pero patuloy pa rin po ang presyo ng bigas. Nako, Mr. President, paano ba ito? Akala ko ba ibibigay ninyo sa taong bayan sa kanilang hapagkainan ang mura ng presyo ng bilihin? Lalo na itong bigas na isa sa mga sinabi mo noong campaign period. Kaya ka ibinoto ng mga kababayan natin. Sa bagay, ang nakalagay po dito sa caption ng Manila Bulletin, mga ka-PL, imported rice. Natural. Mahal talaga ang imported rice kasi nga, baka mataas pa rin ang taripa. Pag mataas ang taripa, magtataas din ang presyo para mabawi yung ibinayad doon sa taripa. No? Pero sa nakikita ko dito sa presyo,
ang pinakamababahong presyo dito 52. Baka ito po ang local. 52 mahal na ho yan. Sa panahon ni Tatay Digong, kung hindi ako nagkakamali, hindi po umaabot sa ganito kamahal ang presyo ng bigas. Di hamak talaga na mas may pagmamahal sa taong bayan si Tatay Digong, mga ka-PL, kontra dito kay Mr. President na para sa akin parang wala siyang pakialam. Para sa kanya party lang, ayan, di ba? Mas gusto niya party kaysa sa tumulong. Di ba, di ba? Kapag may sakuna, nagkakataon na sa party, nasa kasalan, nasa concert, ganon. Ewan ko kung sinasadya niya o nagkakataon lang. Mr. President, ang mahal po ng bigas, tulungan niyo naman po yung ating mga kababayan. Abay, magmadali ho kayo. Bago po tuluyang magkaroon ng saltik, yung mga kababayan natin nagugutom na at baka lumabas po ito sa lansangan at magbitbit ng placard, baka ano pa ang maisigaw nila laban sa inyo. Ako, mga ka-PL, hindi po sa pagmamayabang. Kahit pa paano, may bigas naman kaming laging handa dyan sa aming lagayan ng bigasan o sa aming bigasan. Kasi itong aking biyanan, lagi pong nagbibigay sa amin ng bigas kasi meron po silang sakahan. Hindi po amin yun, ha. Sa bilan ko po, binibigyan po kami sako-sako. Kaya yung mahal na presyo ng bigas, hindi ko po namin nararanasan. Kasi may inaani po. Ayan. Itong sinasabi ko ngayon, para naman lang po sana sa mga kababayan natin. Dihamak po na marami sa mga kababayan natin ang walang inaaning palay, umaasa lamang po sa merkado. No? Tapos napakamahal ng presyo. Mr. President, pag po kayong tutulog-tulog sa pansitan, tumulong po kayo, gawan po ninyo ng paraan. Yan lang po ang gusto namin. Mapababa nyo po ang presyo ng mga bilihin, pero unahin nyo po ang bigas, ha. Ayan, panawagan po namin ito sa inyo. Hindi po ito pangungutya. Totoo naman talagang mahal ang bigas, Mr. President. Tulungan nyo po yung ating mga kababayan na talagang hirap na hirap po sa buhay. Huwag po ninyong iasa sa mga paayu-ayuda na isang linggo lang yung bigas, ubos na. Dapat solusyon na pangmatagalan, hindi pangmadalian. Ayos! So hanggang dito lang po, mga ka-PL. Maraming salamat, mag-iingat kayo lagi, at higit sa lahat, mahalin po natin ang Pilipinas. Be blessed.